Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, Pandibulacan Mayor Enrico Roque at dalawang iba pa arestado sa kasong rape. Huling 6 na Elgarin wealth cases laban sa mag-asawang Marcos ibinasura ng Sandigang Bayan. Seguridad sa Senado hinigpitan dahil sa natanggap nitong bomb threat sa social media. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, inaresto si Pandibulacan Mayor Enrico Roque kasama ang dalawang iba pa dahil sa reklamong panggagahasa na isinampa laban sa kanila. Sa bisa ng arrest warrant na inisyu ng Caloocan Regional Trial Court, inaresto si Mayor Roque sa pag-aari nitong resort ng mga operatiba ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG, Martes ng gabi. Kasama ring inaresto sina Konsehal Junjun Rojas at isang individual. Batay sa isang affidavit, isang menor de edad na babae ang nagsampa ng rape case kaugnay ng insidenteng naganap sa Caloocan noong April 6, 2019. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Northern Police District sa Caloocan ang tatlo. Giit ng mga ito gawa-gawa lamang at politically motivated umano ang reklamo laban sa kanila. Walang inirekomendang bail o piyansa ang korte. Ibinasura ng Sandigang Bayan ang huling 6 na Elgarin wealth cases na may kinalaman sa Coco Levy funds laban kina dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., dating First Lady Imelda Marcos, Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile at iba pa. Sa 42 pages resolution, dinismiss ng 2nd Division ang 6 na kasong sibil dahil sa inordinate delay sa proceedings. Nag-ugat ang nasabing 6 na subdivided cases sa orihinal na kasong isinampa ng Presidential Commission on Good Government o PCGG noong July 31, 1987 na humihiling na ma-recover ang Elgarin wealth mula sa maling paggamit ng Coco Levy funds. Binigyan din ng desisyon ng Sandigang Bayan ang kahalintulad na kaso ng Supreme Court laban kay Danding Cojuangco Jr. Saad nito na hindi na maaaring i-relitigate ang naunang kaso na naresolba na ng Korte Suprema noong nakaraang linggo nang ibinasura rin ng Anti-Graft Court ang dalawang civil case laban sa mag-asawang Marcos, Enrile at Cojuangco Jr. matapos na i-withdraw ng gobyerno ang mga kaso. Saad din ng PCGG na hindi na nito isusulong pa ang pag-claim ng damages sa ikatlo nilang reklamo. Naghigpit ng seguridad ang Senado matapos ang natanggap na bomb threat sa kanilang social media kahapon ayon sa inilabas na statement ngayong araw ng Senate Public Relations and Information Bureau. Bagamat hindi credible source, ang naturang pagbabanta ay nagpatupad pa rin ng precautionary measures ang Senado upang masiguro ang kaligtasan ng mga senador, empleyado at kanilang mga bisita. Inatasan na rin ang Senate Office of the Sergeant at Arms sa paghigpit ng inspeksyon sa mga papasok at lalabas sa pasilidad ng Senado, gayon din ang pagsasagawa ng imbestigasyon sa nasabing banta. Sa hiwalay naman na abiso, sinabi naman ni Senate President Chis Escudero na maaari nang hindi pumasok simula December 20 ang mga empleyado ng Senado bilang pagbibigay daan sa Kapaskuhan. Ngayong araw ang huling session ng Senado at Kongreso, nakatakdang bumalik ang regular session sa January 6 para sa unang sesyon ng 2025. Para sa Kidlat News Updates, ito si JP Adaw, nag-uulat. at inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.